Good morning mga pre, good morning mga chuy, Mars Renyo nagbabalik. So for today's video mga pre, another trivia na naman tayo dahil meron isang nag-comment doon sa comment section all about kung paano daw makasurvive yung isang fry ng PKBM or any kind of mullis fry. So yun mga pre mga chuy, for today's video, shout out doon sa nag-comment, and then ito, sana mapanood mo ito ulit, and then i-explain ko based on my own experience mga pre mga chuy kung ano yung ginagawa ko at bakit nagsusurvive yung fry natin ng PKBM. So yung mga pre, big shout out sa mga patuloy na sumusuporta sa channel, and then sa mga solid supporters natin dyan mga pre mga chuy. And then sana doon sa nag-comment doon sa comment section natin na kung paano daw mag-survive yung fry ng PKBM or any kinds of mullis. So ayun mga pre mga chuy, explain ko ng maayos ngayon, and based on my own experience lang ito mga pre mga chuy. Hindi tayo eksperto, walang perfecto na isang fish keeper, so lahat tayo is merong mga pagkakamali. So kung meron na kayong hindi naintindihan or hindi naman sinang-ayunan sa mga pinagsasabi ko, and comment down below lang mga pre mga chuy, and I accept my mistakes. So yun mga pre mga chuy, repeat sa topic natin ngayon, yung pagsusurvive ng PKBM fry. So yun mga chuy, boss, doon sa nag-comment ito I explain ko based on my own experience. Ang fry po ay pinapakain ko after siguro 2 days galing pag-drop, and then kinukuha ko hanggat maaari kasi yun nga, pag napagtripan or lalo na pag fry eater yung parents, expected na hindi sila magsusurvive. And make sure na yung tubig is hindi malamig, no, kasi yung fries mahina pa yung resistensya. Sure lang yung tubig na hindi malamig, sa tamang-tama lang. And then kung naka-outer setup kayo, mas maigi kung merong plants at merong pagtataguan yung fry natin, at the same time safety sila. And yun nga, gaya ko sa method ko, pag ako ng fry is yung pinapakain ko una. Kung meron kang dapya boss, mas okay, basta wag lang mo lang silang bigyan ng commercial foods kasi medyo matigas and hindi pa kaya niyang fry ng mga mullis or PKBM. So hindi ko alam kung anong yung base mo, no, kung paano, bakit hindi na-survive dyan, kasi meron madaming chance like sa tubig, sa pagpakain, sa sistema, no, kung paano mo sila sinecure, or kung meron ba silang secure doon sa pinaglalagyan nila, no. And then make sure na yung tubig is hindi ganun ka-pollute, para at least unang-una talaga yung pag-alaga ng isda is yung talagang tubig yung nangangalaga sa isda, no. Kaya mas maigi na alagaan natin yung tubig dahil yung tubig mismo yung nag-aalaga ng isda, kasi doon sila nabubuhay. So yun, una sa akin na sinisecure ko, o naka-outdoor, lagyan ng plants o any plants. Yung plants ng mahigi para sa akin, hindi ko na advisable yung hornwort, no. Yung isang yung parang hornwort pa din pero hindi ganun ka pino yung dahon, kasi may chance na naiipit yung fry doon, at saka pag naipit hindi na makalangoy ng maayos and dead. So nagpapakaon ako after 2 days. Papakain pala papakain ako ng after 2 days PBS, no.
BBS, and then after mga 4 days siguro to 5, 4 to 5 up, pwede ng dapya. And kung wala kang source or BBS or dapya, basta pagkatapos ng 2 days or 3 days, pwede din yung egg yolk ay katong yellow. O pwede din yun, pero limited lang, no, kakunti lang, para at least meron silang meron silang makain. And then make sure na water change pag ganun yung sistema mo, egg yung ginamit mo. And mas maigi yung pag nagpakain ka ng egg is naka-safety or naka-separate sila doon sa breeding tank, kasi mas maigi na safety yung tubig, kasi bumabaho yung tubig dahil doon sa itlog, no? Kung iyan base lang sa akin yun mga pre, mga choy ha. And another, kung gusto mong mabilis lumaki, no, more on live foods, at least 3 times a week and 2 days or 3 days a day, 2 times or 3 times a day ka magpakain sa kanila para mas mabilis lumaki. And make sure na at least yung tubig is hindi naman ganun ka arte yung mulis, no, pagdating sa tubig. Pwede naman yung at least 2 times or 1 times a week mong mag water change, at least 30 to 50%, no? And sa akin, mas naging successful yung pagbe-breed ko ng PKBM pag kinukuha ko sila after ng pag doon sa pinagdadrapan ng pinagdadrapan ng mga breeders. Kinukuha ko sila after 2 days, then nililipat ko sila sa maliit na aquarium. Mas nakaka-focus ako, kaya nag-survive, napupukusan ko silang pakain ng BBS una, and pag may dapya na, dapya again, and then sunod Tubipex worm pag medyo malaki-laki na, no, pag sa tingin mo is kaya na nilang lunukin yung Tubipex worm mga pre, mga choy. So sana doon sa nagtanong, and then doon sa kung meron pang ibang nagtanong o kung hindi nyo naiintindihan, comment down lang below mga pre, mga choy. And then sana nagustuhan yung video na to, nasagot ko yung tanong ng isang viewers natin dyan. And happy peacekeeping to all mga pre, mga choy. Salamat sa panonood. Peace!